Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon, opinion ngayon itong post ni Carlos Kita. Kilala ko ito, retired general ito, commander ko dati. Sabi niya, sabi ni Spokes Abante, nasa USA si Saldico for medical treatment with travel documents. Tinatago ba siya ng House of Representatives? Bakit? Ito na. Nagkakaalaman na. Kailan ba yon? Last week lang ata yon. Tinanong ng media si Attorney Abante, nasaan si Saldico? Sabi niya, hindi ko alam. Ngayon, sabi niya, alam niya na. Nasa Amerika. Yung pahayag ni Senator Marcoleta, kahapon ba yun? Sabi niya, nasa Amerika na. Yung ibang nasasangkot sa flood control scam. Although, wala siyang pinangalanan. Nasa Amerika na. So ito, Congressman Saldico, klaro na dalawang kumpanya out of the 15 big-time contractors na pinangalanan ng Pangulong Marcos Jr., dalawa sa pamilya ko, Sunwest and Highton. So, medical reasons. Malala ko nung sinibak siya. Hindi, nag-resign pala, sabi niya. Nag-resign siya as chairman ng Committee on Appropriations nung nagkabulilyaso na yung BICAM. May blank items, may resign. Kaya, for health reasons, magpahinga ko. Later on, nalaman natin, through kay Congressman Toby Chanco, nagalit pala ang Pangulong Marcos sa ginawa nila sa BICAM. Kaya, mismo si Congressman Sandro Marcos ang nag-declare na vacant ang Committee on Appropriations. So, tinanggal siya. Pinalitan ni Madam Chair Stella Kimbo. Nako, parang ganun din. Nagre-reklamo si Congressman Puno ngayon na pinalitan daw Committee Appropriations. Mas grabe ang pumalit, makapangyarihan. So, hinahanap ngayon yung small committee report. Kasi yun ang susi sa lahat. Yung mga insertions. Wala silang mailabas na Wala silang mailabas na small committee report na standard procedure ng Kamara. Basta may committee report, small committee, mayroong report. At yung report na yan, i-archive lahat sa records ng Congress. Ngayon, wala doon sa archive. So, parang hindi na sila nag-record. Bahala na sila nung hanip sa galing si Congressman Toby Chanco, yung USB na ipapakita sana. Exact amount 13 billion, 800 million something and some hundreds pesos. Exact amount ang na-research ni Congressman Toby Chanco na yan ang in-insert mismo ni Congressman Saldico. Iba pa yung ibang insertion. Sa kanya lang yun. Hindi pinayagan ipalabas. I have the floor. Makikita mo si Congresswoman Garin. Talagang mga defense team ni Congressman Saldico. Sino pang defense team ni Congressman Saldico? Garin, Abante, Jowa, Ridon. Kailan? Mabubulgar yan. Abangan po natin si Mayor Magalong. Sana imbitahan nila sa House. Kasi gustong-gusto niya nang mag-attend sa House hearing. Dahil nandun ang real battlefield, sabi niya. Between Congress and Senate, saan siya mag-testify, mas uunahin niya ang Senado, ang Kongreso. Handang-handa siya Hindi siya takot. At ang tanong na lang ngayon is, handa ba
Naka-ready na ba ang mga kongresista na mapasabugan? But I doubt, ha? Tingin ko, wala na yan. Kakalimutan nila. Hindi nila iimbitahan si Mayor Magalong dahil masasabugan sila. Sariling mukha nila. Kahit lose-lose, hindi tambalos-los, ha? Talong-talo sila. At win-win si Mayor Magalong. Win-win ang taong bayan once na nag-testify. Kasi yung presentation ni Mayor Magalong, parehas. Kung anong i-present niya sa Senado, yun din ang i-present niya sa House. Ganon ang pagkakaintindi ko. Kaya, ayaw niyang mag-attend. Sa naintindihan ko lang, ha, correct me if I'm wrong. Ayaw niyang mag-attend sa hearing sa Senado hanggat hindi siya makapag-present doon sa House. Kasi pasabog eh. Gusto niyang isabog sa mukha ng mga kongresista yung mga ebidensya niya. Wow. Baka, duda ko lang, yung USB ni Congressman Toby Chanco na hindi na ipalabas, magka-frequency parehas na good governance ang gusto ni Toby Chanco at Mayor Magalong. Baka ibinigay na ng ano. Yan ang i-represent ni Mayor Magalong. Kaya, napaka-exciting ang mga susunod na kaganapan sa House kung imbitahan nila. Kaya lang, again, ulitin ko, hindi nila imbitahan. In the same manner, sa Independent Commission na binubuo ngayon ng Malacanang, may ugong-ugong na isasama nila si Mayor Magalong. Kaya lang, ang Pangulo, ayaw pa niyang i-confirm. Alanganin siya. So nakikita ko, opinion ko lang ito, may conflicting advice sa Pangulo. Merong nagsasabi nga magandang isama natin si Mayor Magalong. Ito yung grupo na gustong ma-uncover ang katotohanan. Ito yung grupo na gustong isolve ang korupsyon. May grupo din na ayaw. May dinidipinsahan. So may grupo na huwag isama. Hindi pwede si Mayor Magalong. Kaya hindi ma-confirm ang Pangulo, magdi-decide pa siya. Hopefully, ultimately, ang Pangulo mag-decide nga isama niya si Mayor Magalong. Yan na. Totohanan na ang independent commission na ito na mag-imbestiga kung kasama si Mayor Magalong. Pag hindi kasama, sorry na lang. Wala akong tiwala sa gagawin ng independent commission na ito. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin niyo ang video na ito. Nagyod mo na ni ang seedling nga among ipalit nga 2,362 tag 25 pesos ang kada usa. So apel sa nauna nga among napalit nga seedling nga kape 14,550 na. So 29 ka pamilya ang nananom ani. So daghan na gid ang nagtanom sa kape. Tambo kaayong seedling. Bye. Ganda. Oh, bago. Kumangan ba yung sigurado ah. Dito na. Ha? Ay, basta mo. 40. Salamat kayo kay nadugangan ang among tanong nga kape. So, salamat kayo sa Ginoo nga makauso na Ginoo kasi. Oo. Pila na dayon manoy ang imong tanom nga kape? Nadugangan naman og 250.
50, so 600 na. 600 ang imo. Oh. So daghan na gyud. Dagan na gyud makakuha na ko gid sa akong mga ug mangunod na makakuha na ko gid sa akong mga eskwela. Oo. Makasuporta na sa imong mga anak. Oo, salamat kayo.